Hey guys, for today's video ay isasama ko kayo sa aming road trip from Taguig going to Agos River Infanta Quezon. This is Leia Vlog official channel and I am an official back rider from Taguig City. So ayun, nagdala na rin kami ng tent kasi plano namin mag-overnight buhat ng medyo malayo nga yung biyahe from Taguig to Agos River. Siguro nasa 4 hours bago makarating ng Agos River. So para hindi masyadong pagod, mag-overnight kami at kinabukasan kami uuwi. At yan kami lahat guys, nakamotor lang. So parang nasa 8 kami na motor lahat. At yung iba may angkas, yung iba wala naman. Mas nakaka-enjoy pag marami kayong magra-rides. Marami kayong kasama. Oh, sinong familiar dito sa lugar na to? Ito yung Marilaki. So, dito yung trending na Oscar. Oscar. Ayan guys. Naalala nyo to na trending tong Marilaki? Nag-trending to siya nung may nag-ala Superman habang nag-drive ng motor. At ayun, na-disgrasya. At dito, nag-stop over muna kami para makapag-almusal dito sa Ate Lena's Lumi, Batangas. Dito yata to sa Tanay. At dahil Lumi lang lahat yung tinda nila, so pareho kami ng order. So first time ko makakain ng Lumi guys. Ayan siya, masarap pala siya. At ang mura lang, 35 pesos lang yung ganyang serving. At ayan, tapos na kami kumain lahat. So, biyahe na naman kami ulit. So, nakapag-relax ng konti. Sa wakas, sa haba-haba ng biyahe, nakarating na rin kami dito sa Infanta. Dito sa may Little Baguio. So, mga 10 or 10:30 kami nakarating dito kasi nag-stop muna kami dun, kumain kami ng Lumi, so hindi siya tuloy-tuloy yung biyahe. Nung pagdating nga namin, hindi na siya katulad dati nung pumunta kami last year pa yun ng 6 AM. Sobrang lamig talaga dito guys, para talaga siyang nag-yellow. Pero ngayon ng 10:30 yata to, ganitong oras nang dumating kami, hindi na siya ganun kalamig, pero malamig pa rin siya, pero hindi katulad nung una naming punta. So, nag-stop kami dito, nag-picture muna. And after namin magkuha ng picture dito, yung mga kasama namin, nag-picture lahat kami. At diretso na kami para papunta ng Agos River. So, medyo malapit-lapit na to kasi sakop na to ng Infanta Quezon. So, dito sa pagpasok ng arko ng Infanta, so wala na talaga siyang signal sa cellphone guys hanggang sa makarating kami sa destination na Agos River. Walang signal doon. At 3 tulay yung nadadaanan namin bago kami nakarating ng Agos River. At dito mo ma-experience yung lahat ng daan puro pa zigzag. So, ang ganda rin naman niya kasi puro nature vibes at napakalamig kahit alas 12 ka pa magbiyahe, ang lamig ng hangin. Talagang sobrang bundok na siguro tong lugar na to kaya walang signal. At dito sa tulay na to, nag-stop over din kami. Lahat ng tourist spot, humihinto kami para magkuha ng picture, video. Kaya ang tagal din namin nakarating sa Agos River kasi marami kaming hinintuan na mga tourist spot para kumuha ng picture at makapag-relax ng sandali.
kasi masakit sa puwet yung biyahe. Charis. At sa wakas, sa haba-haba ng aming biyahe, nakarating kami ng safe dito sa Agos River. So, ito na yung pababa na kalsada papunta sa river. O diba, ang layo ng pinuntahan pero sulit. Napakaganda ng view nito, sobrang relaxing talaga yung lugar. At ayan, meron siyang mga floating cottage. Wala palang entrance dito guys. Yung babayaran nyo lang is yung cottage. So, ang cottage dito ay 500 pesos yung per cottage. Ayan, welcome to Agos River. May pa-heart sila dyan. At nandito na kami sa pababa. Maghahanap na kami ng maparkingan ng aming mga motor. Meron silang mga nakalagay dito na emergency numbers na pwedeng kontakin pag may mga emergency. At dito guys, hindi ka magutom kapag wala kang baon na pagkain. Basta may baon ka lang na pera. Kasi marami na ring nagtitinda dito katulad ng isda. At marami ring naglalako ng iba't ibang klase ng pagkain. At marami rin dito sa may gilid na mga sari-sari store. So, hindi mo na kailangan lumabas pa kasi dito kompleto na. At ito na yung mga riders natin, naghahanap na ng maparkingan. So, nakapag-park siya dito guys, malapit lang din sa mga cottage. At ito na nga yung isang kasama namin nakipag-usap na about sa cottage. At ang cottage na nakuha namin is 500. So, dahil mag-overnight kami, ang overnight pala ng cottage is 1,000. Pag day lang is 500. Oops, huli, may nauntog. Ang sakit nun na. Huli. At dahil marami kami, so dalawang cottage yung kinuha namin. So, para magkatabi, pwede palang buhatin yung cottage dito guys. Katulad niyan, pwede mo siyang buhatin at itabi sa isang cottage. Libre lang sana yung pagbuhat nito, yung may-ari lang mismo magbuhat ka. So yung mga kasama namin gustong maidugtong na agad sa isang cottage. Buhat ng 11:30 na nga kami nakarating dyan at magdatanghalian na. So dinugtong na namin para sabay-sabay kami kapag kumain na sa isang cottage na lang. Maganda yung lugar dito guys, sobrang relaxing, malinis yung tubig. Siguro ang di ko lang nagustuhan talaga dito is yung CR. Kasi yung CR niya is nasa baba kasi yung ilog at mga cottage. So kung mag CR ka is aakyat ka pa sa taas. So papunta nga ako dito sa CR, umakyat pa sa taas. So nakakapagod pag mula sa baba aakyat ka pa para mag CR. Like iihi ka ganon. At yung tubig naman nila dito unlimited. Hindi nga lang kagandahan yung CR nila. Buhat ng ganyan lang yung CR. Marami din ditong piso wifi na pwede ka maghulog para makakonect ka sa wifi at magkaroon ng signal. Meron dito sa taas, meron din doon sa baba sa mga sari-sari store. Ito yung view pag nasa taas ka. So maraming floating cottage. Walang entrance fee dito guys. Uulitin ko, walang entrance fee. Libre siya. Ang cottage lang yung babayaran. At ang presyo ng cottage is 500 ang isa. So kapag overnight is 1,000. At ang floating cottage ay 1,500. Pero walang overnight sa floating cottage. At kapag mag-overnight kayo, pwede kayong magdala ng tent para doon matulog. At yun nga lang, puro kabatuan yung paglalatagan ng tent. So, masakit sa likod. Kaya pwede naman din kayong humingi ng karton bago kayo maglatag ng tent sa may-ari ng cottage. Nagbibigay naman sila ng karton, basta mag-request ka lang. At dito guys, wala palang kuryente. So, hindi kayo makapag-charge ng cellphone.
At magkakaroon lang ng ilaw sa gabi gamit yung solar lights. So nagbibigay yung may-ari ng cottage ng solar light. At yan lang muna yung maichika ko guys. So maligo muna ako. Pero grabe ang lamig dito guys. Mag-overnight at sobrang lamig rin ng tubig. Lamig! Nakapaa ka ba? Nakapaa ka? Kapunta naman na. Naka-video ba? Kita. Baka malalim na to. Gatuod. Di ba may mga life vest? At this moment, so tapos na nga kami mag-swimming, nakapagbanlaw at nakapagbihis na rin ako. So nandito na ako nagstay sa my tent namin, and then paggabi na rin yung time na yan. So it's time to hapunan na. Ayan yung hapunan namin guys, nagsabaw kami ng isda at may inihaw na isda. So kainan time, kain tayo guys. Bakit kaya ang sarap kumain no pag nasa outing? And after nga ng hapunan, so nandyan ako sa tent para matulog ng maaga kasi sobrang puyat ko talaga dahil napuyat ako sa biyahe. Ang aga namin nagising. So ayan yung labas kapag gabi, tahimik. At ayan umaga na yan guys. Ayan, may araw na. At marami na rin parating na mga magsiswimming kasi linggo na yan ng araw na yan. So marami siyang nagsiswimming sa linggo guys. Maraming mga car na dumating nung araw na yun. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye!